Inamin ng Malacanang na nagsilbingang backdoor negotiator ng Pilipinas sa China si Senator Trillanes. Pero tumanggi muna ang palasyo na idetalye ang laman ng mga napag-usapan sa back-channeling talks. May report si Teresa Andrada. Ayon sa tagapagsalita ng Malacanang na si Secretary Edwin Lacerda, si Senador Antonio Trillanes IV daw ang nag-alok kay Aquino ng kanyang sarili para magsilbing back-channel negotiator ng pamahalaan sa China. This was during the height of the tensions between China and the Philippines, and the President said, let's keep our options open. The President was approached by Senator Trillanes that that there's a way forward to hold these things, okay? And so that's what happened. Hindi binanggit ni Lacerda kung kailan kinausap ni Trillanes ang Pangulo. Pero nung July 5, kabilang sa mga dumalo si Trillanes sa full cabinet meeting na ipinatawag ni Aquino kung saan dumalo rin si Senate President Juan Ponce Enrile. Ang agenda ng pulong, West Philippine Sea. Ayon kay Lacerda, nagkaroon naman ng mga minor success si Trillanes sa kanyang back-channeling sa China pero tumanggi ang palasyo na tukuyin kung ano ang mga ito. Batid rin daw ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang pagkakatalaga ng Pangulo kay Trillanes. Kaya itinanggi ng palasyo na may iringan sa pagitan ni Del Rosario at Trillanes. Pero inamin ni Lacerda, inutusan ng Pangulo ang dalawa na wag na munang magkomento tungkol dito. It looks nice for the press to see two officials, high-government officials, engage in discussions in media. But the President has asked both of them to refrain from making further statements until he speaks to them. He spoke to Secretary Del Rosario. He intends to speak to Senator Trillanes. Giit ni Lacerda, ang Pangulo pa rin ang chief policy maker pagdating sa mga issue sa China at si Del Rosario ang otorisado na magpapatupad nito. Si Del Rosario pa rin daw ang nangunguna sa negosasyon natin sa China. I can categorically say it that the President, rather the Secretary of Foreign Affairs, enjoys the trust and confidence of the President. Sa isang statement, sinabi naman ni Del Rosario na DFA ang nagpapatupad ng foreign policy ng Pangulo at hindi rin dapat makinig sa mga nais na hatiin ng bansa. Teresa Andrada, GMA News.